For today's video guys, pupunta tayo ng Ilagan, Barangay Alibago sa may City of Ilagan. Bali, ito yung first quarterly meeting natin ngayong taong 2025 sa ating association sa Authorized Electrician. Ayan. Bali, magmumotor tayo guys. Ito yung aking motor, Sniper Dark Gray. Also shout out sa aking ka-member, Sniper Dark Gray Isabela Chapter, Boss John Lloyd, ang aming founder sa Sniper Dark Gray. Bali, ito yung motor natin guys. 6 months na lang matatapos na natin to. Bali 2 years itong contract na itong motor natin. Hindi ko siya masyadong maasikaso guys kasi sobra busy tayo sa ating trabaho. Then kagagaling lang natin ng nagkatrangkaso, kaya medyo napabayaan ko tong motor natin. By the way guys, after na itong quarterly meeting ngayong taong 2025 guys, is busy na tayo sa trabaho natin. Awa ng Diyos guys, is sunod-sunod yung kwan natin ngayon, electrical project natin ngayong taon. Sa isang taon guys, bali 4 na meeting ang ginaganap namin sa aming authorized electrician dito sa Isabela. Dadaan tayo ng kwan guys sa Kawayan, Reyna Mercedes, Nagilian. Itong panahon ngayon is okay siya, makulimlim siya, pero wala siyang ulan. But nagbabanta na umulan. Ayan. Bali yung ang oras ng ating guys, meeting is alas 9. Nalit ako ng gising. 9:10 na. Update ko na lang kayo guys sa aming first quarterly meeting ngayong 2025. Bali guys, ang nagsasalita ngayon is ang aming Vice Presidents ng aming Authorized Electrician Association. And also guys, ang aming president sa aming Authorized Electrician Association. At ang aming treasurer sa aming Authorized Electrician Association. Bali, announce niya guys kung ang kabuuan naming pondo sa aming association, then also yung mga expenses sa aming association, para malaman ng aming kamiyembro kung saan napupunta ang expenses din ng aming pondo sa aming association. So yun guys, katatapos lang ng ating first quarterly meeting ngayong year 2025. As usual guys, yung kanyang topic namin dito sa first quarterly meeting ngayong 2025. Bali ko to guys, 4 na quarterly meetings ang magaganap sa isang taon. Bali meron pa tayong 3 quarterly meeting guys na gaganapin. Bali antayin na lang natin yung schedule pa ng second, third, and fourth quarterly meeting ngayong taon ng 2025. Bali ang topic dito guys sa aming first quarterly meeting is ang aming pondo, kung ano ang ganap, kung magkano pa ang mismong pondo ngayong 2025. Then also yung mga rules and regulation, I mean kwan guys, na may mga nai-report sa aming officers na mga kapwa ko nga authorized electrician na nagkaroon ng violation, which is yung ang aming pag-compare sa kwan guys, sa tarifa naming
labor rate tarifa, kung saan ay meron nagaganap na sulutan sa aming mga kapwang electrician na nag-aagawan sa mga kanilang nasasakupang electrical works. Hindi naman natin maiiwasan guys na yung ating consumer is naghahanap siya ng mas murang pagsingil ng electrical labor. Meron kaming sinusundang tarifa ID na kung saan guys hindi namin yun pwedeng dagdagan or bawasan. Ang nangyayari guys kasi is meron yung mga kasamahang naming authorized electrician dito sa Iselco 2 na pinapababa niya yung aming tarifa guys. Ginagawa nilang 200, 150, 180 para lang makuha yung kanilang pinag-aagawang electrical works. Ayun yung isang advantage, yun yung isang hindi dapat gawin guys ng isang authorized electrician dito sa amin sa Iselco 2 na ipinagbabawal ng aming officers then management guys. Hindi naman kasi pwedeng basta-bastang ibaba yung tarifa namin dito sa Iselco 2. Bawal po yun. Kung sakali man lang guys na meron kayong mga electricians na otorisado dito sa Iselco 2 na kasamahan namin is nagpapataas sila ng electrical labor, hindi po pwede yun. Ganon din po sa pinapababa niya yung kanyang singilan para lang makuha yung kanilang electrical project. Hindi po pwede yun. Meron po kaming ID na sinusunod sa paniningil guys. Pwede nyo kaming i-report kung sakaling bumaba man yung aming singilan then or itaas, dagdagan namin yung aming singil. Hindi po pwede yun. Minimum of 250 per outlet po kami dito guys. Meron kaming iba't ibang paniningil dito sa aming association dito sa Iselco 2. Meron po kaming ID na ipapakita bago namin makausap yung consumer or umpisahan yung isang project. Isa pa po guys is dito sa Isabela, Iselco 2 is bawal po ang sulutan. Lalong-lalo na po yung mga kasamahan naming authorized electrician na nagpapababa ng presyo. Hindi po pwede yun. Pwede po naming i-report yon kung sakali para lang makuha niya yung isang project. Pwede po silang matanggalan po ng certification or authorized ID na nanggaling dito sa Iselco 2 authorized electrician. Then pwede din po siya masuspinde sa pagiging electrician. Hindi po siya pwedeng gumawa ng electrical works kung wala siyang maipakitang ID. Then hindi po siya pwedeng pumirma sa mismong form na nanggaling sa may Iselco 2 branch dito sa Isabela. Share ko lang naman po sa mga consumer namin, sa mga customer namin. Hindi naman po porque hindi naman natin maiwasan na hindi yan bihingi ng discount, pero nasa kwan na po yan, electrician, nasa diskarte yan, nasa mga gamit yan. Ako guys, hindi naman sa pagmamayabang is unti-unti naman nating ni-improve yung mga kagamitan natin sa trabaho. Kaya ako pagka 250 ako maningil. Hindi po ako nagpapa-discount kasi hindi nyo alam yung hirap ng pagiging electrician guys. Lalong-lalo na sa mga kanyan. I mean bagong patayo na commercial or residential yan guys. Sa pagbasa pa lang po ng plano yan, makikita nyo na po yung isang electrician na effort na yan, ay effort na pinag-aralan. Mayroon siyang alam sa electrical works, then electrical plan guys. Marunong siyang bumasa, yun yung number 1. Then alam niya yung mga standard guys. Ayoko lang po sa mga
customer ko, consumer dito sa Iselco 2 authorized electric, nasasakupan ng Iselco 2 dito sa Isabela na yung aming tarifa is hindi po yun basta-basta. Yung po yung sinusunod namin sa paniningil. Kaya wag naman na po sana kayong tumawad sa aming paniningil sa aming nagawang electrical work sa inyong bahay or inyong ipapagawa, guys. Dahil kaming mga authorized electrician, guys, dito sa Iselco 2 Isabela is kung nagpalyaman lang ang ginawa namin, I mean yung pagka yung bahay nyo, guys, na wiringan namin, natapos namin, hindi namin nasunod yung nasa electrical plan. Kung sakali lang, guys, tapos may nangyaring hindi maganda, sample na lang, pagka hindi tumagal, nasunog yung ipinagawa nyo sa amin, sample na lang natin, guys, bahay. Pag nasunog yan, kaming mga electrician authorized dito sa Isabela, Iselco 2, guys, is pwede nyo kaming i-report. Ayun po yung pinanghahawakan namin. Then yung pangalan ng aming kooperatiba dito sa Iselco 2. Lalong lalo na po, guys, yung aming service provider, Iselco 2. Ayan, dalang-dala namin yan sa pagiging electrician namin, sa paggawa ng electrical works. Kung sakali man lang na pumalya yung ginawa namin, then ang nakakaiya dyan, guys, yung pangalan ng Iselco 2, then yung ang aming association, then also kaming mga electrician, guys. Kahihiyan namin yan kung sakali. Kaya ako, guys, is maselan ako sa electrical works. Ayaw ko ng bara-bara, then ayaw ko ng substandards na gamit. Ayaw kong gumamit, guys. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ako, number 1, guys, is safety first. Doktor nga is buhay ang sinasalba. Kaming mga electrician, guys, is property, then yung owner ng property. Dalawang buhay, dalawang bagay yung hawak namin, guys. Property, then bahay, yung may-ari ng bahay, yung buhay ng tao, kung sino yung nakatira sa isang electrical works na ginagawaan namin. Kaya hindi naman po basta-basta ang aming trabaho, guys, sa pagiging electrician. Bali, guys, sa mga nagtatanong kung RME ako, hindi po ako RME. Bali, EIM lang po ako, NC2 lang. Then also naka-authorize po ako sa Iselco 2 authorized electrician incorporation. Then on process din po yung aking papers dito sa Iselco 1. Nag-aantay na lang po kami ng seminar, guys, sa Iselco 1 para maligit tayong bali, naantay na lang po yung aming date, kung anong araw po yung seminar namin dito sa Iselco 1. Bali, dito kasi sa Isabela, guys, is dalawang kanyan, kumbaga dalawang branch ng dito sa Isabela. Iselco 1, then Iselco 2. Sa Iselco 2, guys, walang problema po, naka-authorize tayo dyan. Then Iselco 1, waiting na lang po tayo sa schedule kung kailan po yung seminar. Sa mga requirements naman po is goods na tayo sa Iselco 1. Then also, guys, sa mga sakop ng Iselco 2, pwede po kayong apply, mag-enroll dito sa aming association. Magtre-training po kayo muna sa aming mga association officers. Then kung pwede na kayong isabak is
next kayong magtre-training sa may ISU Ilagan, mag-e-enhancement kayo guys. Mas better guys kung meron na kayong EIMNC2 para hindi na kayo siya pang oras yung magtre-training sa Ilagan. But sa kwan guys, sa may SL1, hindi po pwede magpa-authorize electrician kung wala ka pong NC2. Kailangan po sa SL1 is meron na po kayong NC2 bago kayo magpa-authorize, magpa-accredited sa SLCO 1. Awa naman po ng Diyos, mula nung nag-start tayo ng pagiging electrical is meron na tayong NC2. Then also nung nag-apply ako dito sa SLCO 2 guys is meron na po tayong NC2. Mas better guys na ako sa mga kagaya kong electricians na magpa-accredited kayo guys para mas okay, mas secure kayo kung sakali man lang na meron kayong I mean may mga magpapagawa sa inyo guys, magi-inquire sa mismong branch ng SLCO. Kung hindi naman guys kilala kayo is goods yan. Number 1 yan guys, na kumbaga parang support na papers na magque-question sa inyo yung mga consumer na gagawaan nyo ng electrical works. At least guys may maipapakita kayo na kahit hindi tayo registered, pero meron tayong support na certification man lang. Then additional na din yung ating authorized ID ng SLCO 2 tapos SLCO 1 guys. Malaking kwan na yan guys, malaking tulong na yan. So ayun lang guys ang aking payo sa aking mga consumer, mga tawag nito customer sa electrical layouting. Hanggang dito na muna ang ating videos for today's guys. Maraming salamat sa solid na followers, then YouTube subscribers sa ating YouTube channel. Bale yung ating kwan guys, social media account is nasa Facebook tayo, Motoelect TV, then also YouTube channel guys, Motoelect TV. Paki follow and subscribe to my official account guys. Please like and share my Facebook page Motoelect TV, and also my YouTube channel guys. Please subscribe to Motoelect TV. Maraming salamat. Peace out.